We are still talking about the aftermath of the tropical cyclones and the monsoon rains that just hit us. Let's get to the infra damage in the Olongapo, Zambales area. We've got mobile journalist Arles de los Santos over there. Arles, kamusta dyan? Yes, Reg, no, alam nyo kanina nakita natin na nagparamdam, no, at nagliwanag nga dito si Haring Araw, pero sa oras na ito, no, ilang minuto lamang tayo bago sumahing papawid, ito bumagsak na muli ang ulan at malakas na ang hangin dito nga sa Subic area, no, sa Subic Bay, katabi lamang ng Olongapo dito sa may Zambales, kung saan sa Olongapo ay nakapagtala na nga no, ng hindi bababa sa apat na mga landslides sa magkakaibang mga lugar, no. Isa na diyan yung sa kahabaan ng Baloy Barreto sa Olongapo, kung saan nga yung isang bahagi ng kalsada doon, no, ay nabuwali yung pader sa gilid dahilan nga para gumuho yung lupa at halos malibing ng buo, no, yung isang fruit stall doon sa gilid, no. Kaya pagkagising kanina ng fruit vendor doon na si JR ng ating nakausap, no, nanlumo dahil nga ilang taon niya daw itong pinundar at pinag-ipunan at sa ngayon ay hindi masisigurado kung paano niya daw mapapaubos ang kanyang mga paninda na bagong bili pa lamang, no, dahil nga pwede niya man daw itong ilako pero dahil nga sa ganitong panahon baka raw mahirapan siya, no. Kabukod dyan, Ami, Reg at Boc at Ronald, no, nakakita rin tayo ng isang bahagi ng retention wall kung saan nga gumuho ito, no, dahil daw sa 3 linggo nang nararanasan na pag-ulan dito nga sa Zambales, hindi na raw kinaya nitong retention wall na ito dahilan nga para mag-collapse ito, no. Lumambot daw yung lupa doon sa ilalim at ayang nakikita ninyo sa ating screen, no, siguro napansin lang natin na kumpara sa inaasahan na ilang metro sanang steel sheet or pile na nakikita natin at inaasahan, no, tila mas maiikli talaga siya, no, kumpara kung napakalalim talaga ng hukay nito kasi nakita natin at tila natanggal siya sa pagpuno or sa ugat na pinaglalagyan niya dahilan nga para hindi mapakinabangan yung isang kalye. Kaiba pa yan doon sa 2 pang landslide na naitala sa Olongapo pa din. May isang paaralan na nagiba yung isang bahagi ng kanilang bakod dahil may malaking bato na nalaglag papunta doon sa kanilang paaralan, no. Though wala naman naitalang nasaktan doon, no, habang yung isa naman ay mayroong senior citizen na nirespondihan sa Cabalcan area kung saan nagkaroon din ng partial landslide. Though ang lahat naman na ito ay so far walang naitalang nasawi o nasugatan sa mga insidente ito. Arles, banda saan ka sa Subic ngayon? Are you in the SBMA or Subic Town? So far, Boc Ed, nandito tayo sa may Subic Town, no. Sumilong lang tayo sandali kasi pag pinakita natin yung ulan, ano, napaka-itim na naman ng papawirin dito. Ito, malapit yan sa dagat. So ito yung ulan, siguro di lang visible pero lumalakas-lakas na mulit yung tulo, no, kagabi nung napakalakas na buhos ng ulan. Napakarami din daw ng mga barangay yung nakaranas ng mga pagbaha dito. Kaya yung unang lapag natin kaninang 6:00 ng umaga, ang nag-good morning sa ating mga kapatid ay ang putik sa kanilang mga komunidad dahil nagsipag-apaw ang maraming mga ilog o palapit na bodies of water sa kanilang mga barangay. Arles, siya nag-collapse na yan. Talaga ba may parang wala akong nakikitang bakal dyan. Parang pinatong lang siya, parang icing, ano? Ami, kasi itong retention wall, no, parang nakita natin meron siyang hollow part talaga. Kung makikita ninyo dyan, no, and parang siya yung nagsaseparate talaga doon sa may asfalto ng kalye. Ito, nakita daw na tila lumambot na talaga yung tubig. Ayan, no, may bakal siya. Pero kung tutuusin, parang nasa 12 meters yung standard na haba ng DPWH projects for that, no. Pero sa pagsukat natin kanina, at least, no, sa ating personal na pagtingin, tila wala yan sa 12 meters, no. Pero ayon naman sa DPWH Zambales, yung paglambot daw ng lupa yung naging dahilan ng pagguho niyan at sa ngayon ang ginagawa nila ay may temporary na pang-tigil or pang-control ng tubig kung saan meron silang mga boulders na ilalagay para makontrol pa rin yung tubig padiretso doon sa may tila estero or ilog na nasa ibabang bahagi pa nito. Kasalanan talaga ng lupa yan Oo nga. Sisihin yung lupa. Yun nga. Ang anak ng lupa talaga,
Puro lupa sinisisi ngayon ng mga lugar na nag-collapse, lumalambot. Baka Kawawa mali- naman tayo. Baka mali yung measurement mo, Arles. Baka ikaw pa pala may Gusto ko nga kasalanan. sanang bumaba pero Manipis yung hindi daw ano pwede off limits doon sa area na yon. Kasalanan Nakita nila. mo yung cross-section ng kalsada, ang nipis nakita eh. mo, parang walang bakal sa ilalim. Dapat may bakal yung Hindi lang mga bakal, ganun Ami. Mukhang Or actually, ang nipis. Ami, yung parang semento nga, no, bago yung asfalto, no? Parang, Dapat yung merong ganun. Ayan, ito, oo. actually. Yan kasi sa mga nagpapanggap ng mga engineers, Any- sisihin nyo na yung Hindi kasi lupa. nakikita ko yung pag nagko-construct ng kalye. Lalagyan mo muna ng Dapat bakal may bago mo semento lagyan muna. ng ano. Correct. Actually, before everything else, talagyan muna ng graba. grama. Oo, Tapos sa semento graba. May bedding, tapos may saka rock bedding ilalatag yan eh. yung May gravel asfalto bedding. sa itaas. Kaya nga, binigyan na nga kayo ng wall. Hindi, Ang dami niyo nakikita pa lang na, ini- yung nakikita namin yun na, ito wala wala riyan, no? Binigyan na nga kayo ng pader, ang dami nyo pang gustong gawin. Kaya nga. Oo nga, sige na nga. Ayun naman, no? Okay. Any idea when that was completed, Pag yan Arles? nangyari all over the country, magko-collapse sa buong bansa natin. Talaga? Kaya nga. Hindi pa ba? Hindi pa ba? Kakainin tayo ng dagat. Actually, Any Ami, ideas? Ronald at Boked, no, yung bahagi na yan ng kalsada, isang lane lang yung nadaraanan. At ngayon ay nakasarado pa yan sa publiko dahil yung pinangangambahan, baka daw yung lupa sa kabilang bahagi niyan lumambot din dahil doon sa patuloy pa din na pag-ulan dito. So, ating aabangan at tututukan niya, no? Pero tama kasi walang graba doon sa ilalim. At ayan, diretso yan nakikita niyo sa screen, diretso yan doon sa Tila Estero or diretsuhan ng tubig. So, nakatatakot, may isang bahay daw dyan nakasama sa bubigay, though luckily naman, no? Still luckily, baka yun pa rin ang pwedeng matawag. Wala naman wala daw siya. nakatayo doon sa bahay. Nakastay sa bahay na Walang yun nung nangyari ang sumasalo, insidente. Isang tingin mo pa lang, alam mo na sablay eh. Oh. Any idea when it was constructed, Arles, at sino yung contractor? Baka lang na parang may narinig ka. Kanina actually, Reg, no, gusto natin na makapanayam sa interview mismo natin para magamit, no, for sound bites yung mga engineers ng DPWH Zambales. Ang sabi nila, off the record na lang daw dahil at least, no, according to them, hindi raw pinapayagan sila or si Secretary Vince Dizon lang daw yung pwedeng magsalita on their behalf, no. So wala tayong nakuhang interview sa kanila bukod doon sa kung ilang araw nila itong aayusin, ano yung kanilang mga hakbang na gagawin para sa ngayon at kung ano pa yung mga babantayan nila at posibleng maging after effects pa or aftermath nito ang pagbigay ng bahagi na ito. So Arles, ngayon, susubukan natin makuha yung panig ni Secretary Vince Dizon at ng I don't DPWH. know. Arles, pag sinabi nilang off the record, ibig sabihin meron silang binulong sa'yo. Pwede mo bang ibulong kay Oo nga. yung off the record na sinabi total. sa'yo? Total, tayong So lima far, na yung manunod parang dito ang eh. sabi lang, ang sabi lang nila yung mga details na nabanggit natin, yung ilang araw, sabi 10 days daw to prepare, and then yung mga boulder, tapos tinatanong natin kung ano yung taon na construct and magkano, wala silang naibigay doon sa atin na information. So, Napaka walang kwentang off the record naman nun, pakisabi. Hindi naman kailangan... Mag-off the record lang sila, wala pang Oo nga, kakwenta-kwenta. hindi naman kailangan off the record. Baka ibig niya sabihin, ayaw niya humarap sa camera. But these are the details that he can Text mo nga sa akin yung pangalan niyan, Arles. Ang kausap mo. Kasi pag si Ronald nag-off the record, kagimbal-gimbal yan. Yung tipong ikakakulong namin. Umiinit ang ulo ko. Hindi rin nasagot yung contractor, Arles. Talaga, kwarta natin yan, Yak nawasak na yan. Oo, yung... Kwarta yan ng taxpayer. Nakasabi ko lang kay Red, may minura ako na USEC. Yusek eh. Kaya sabihin mo sa akin kung sino yung off the record na yan. Aawayin natin. Aawayin natin. But 10 days. Parang folding bed lang yung kapal eh. Any mention? Kasi yung, Tingnan mo naman, di ba? yung sa Ano EDSA, naman yan? yung sa EDSA, Sorry. for example, Arles, sinabi na ni Sec Dizon na aayusin daw ng contractor at no cost to the taxpayers. Ito din ba? Do we know? Uy. as of now, Reg, wala pa tayong ganyang information. Makikipag-ugnayan tayo sa DPWH for further details on that. At syempre, no, yung iba pang mga specific na information na kailangan, kung pasok pa ba ito doon sa tinatawag nating insurance, no? Kasi di ba may year yan or period bago Warranty. i-repair yung warranty na tinatawag, no? So Warranty, titignan natin kung pasok pa rin yan doon. At syempre, yung question nga natin na tila wala talaga graba doon sa ilalim at diretsong asfalto Joseph. yung nakalatag sa kalsada. Bawas lang na ng yan. konti doon sa kwan, sa kickback.
konti lang. Doon sa kinikback, bawasan na ng konti. Huwag na sa insurance. No? Buti pa si DR King may warranty dati. eh. Hindi niya alam ano ang CDRK. Alam niya yan. Hindi na henerasyon niya. Hindi ba? Ay, Ed. Panahon natin. Malayo-layo ka na, Ed. Okay. Oh. Pero hindi mo man nahanap dyan, Arles? Hindi mo nahanap dyan? Wala so far, Ronald. Hindi natin nahanap. Yung Totga? Yung tot, sabi na nga tayo uuwi. Ay, namumula tuloy. Saka maulan na naman dito. Ulan na Oh, naman ayan dito, na, ginago Ronald. ng topic. Sige na. Changing the topic to pick. Sige na nga, I'll let you go. Put you out of your misery. Thanks so much for your reporting, mobile Out of your journalist mystery talaga eh. Arles de los Santos from Zambales.